Bagayan ang katotohanang nandito pa rin ang COVID-19 at ang ating pagbalik ng bahagya sa pamumuhay natin ay dapat alinsunod sa mga protocol na paulit-ulit na nating pinaaalala. The decision we face today and the rest of the foreseeable future is this: will I cooperate with these, not only for ourselves, but for our families, friends, and fellow Filipinos? The decision we will make every minute will determine whether or not we will beat the coronavirus. Ang laban kontra COVID ay nakasalalay din sa bawat isa sa atin. Magandang umaga, mayong buntag Pilipinas, Luzon, Visayas, and Mindanao. Welcome to Network Briefing News organized by the Philippine Information Agency and produced by Philippine Broadcasting Service dito po sa COVID Radio, Radyo Pilipinas nationwide. At sa lahat po ng digital platforms ng Presidential Communications Operations Office. Here we bring together local government heads, national government agencies, and local media entities to a discussion of issues and initiatives relevant to carrying on amidst the pandemic. Ngayong umaga, makakasama rin po natin si Choi Gagliarde ng DYEM by. Maayong buntag ni mo, Choi. Yes, so I'm buntag to mga susunod paminaw all over the country and abroad. Thank you for joining us, Choi. O kauban po nato karon ang atong bisita na si Governor Roel Degamo ng Negros Oriental. Maayong buntag ni mo, Gov. Maayong buntag, sir. Maayong buntag, Sekmart. Maayong buntag sa tanang nagsudong nato karon. Labi na katong naminaw nato karon, maayong buntag. Maayong buntag, taod-taod atong makauban pod si Secretary Rolly Bautista ug si OPAB ASEC John G. Gonzales. Unang tanong po, Gov Degamo, let's start with the status of COVID-19 cases sa Negros Oriental. Meron po kayong registered na 13 confirmed COVID cases. Dalawa sa kanila, we are very sorry to hear, have since passed away. And 2 have unfortunately recovered and 9 remain active cases. Kumusta na po ang mga active cases natin dyan? Yeah, ganito po ang nangyari, Sek, no? Noon yung 4, yung sinasabi nating namatay yung 2 at saka yung 2 naka-recover. Noon yun. Then for the past 2.5 months, nag-zero kami sa lahat ng mga testings namin dito. And it so happened that yung local standard individuals na pinapasok natin, especially yung galing sa barko, na galing sa Palawan, na medyo COVID yung kapitan ba ng barko, ay naghawaan na doon sa barko mismo. So in-isolate natin and then nilagay natin sa isang isolation area at pina-check natin at yung siyam ay nag-COVID at kagabi mayroon tayong additional na 3 ng mga LSIs galing sa Maynila at galing sa Cebu. Lahat naman na-contain natin at nabigyan ng proper isolation procedure. So yun ang update ngayon sa Negros Oriental. Medyo tumaas, sir, after 2.5 months na wala kami. Thank you, Governor, for the update. Kasama rin po natin ngayon si Choi Gagliarde ng DYME by. Choi, basig na kay pangutana kay Governor. Bitaw, good morning, Gov. May buntag, Gov. Murag na hinangop ta nagpaminaw kanimugong na naka diya sa aluhan. Kining naray mga kinawa itong lumulupi, Gov, no? Yung ano mo, 2 months, down down yun ang itong kaso. Gumita ni sa mga palisyas niya. Policies niya imong ituman. Kinilaging kaning fishman, kaning nabal. Yun ba, huwag po na ito itong kaingawa na nabay maagi ni Gov na ulit or isolate man siya ni taas para baga mostly 90, 25 passenger or fishermen ay COVID. Itong additional safeguards around yun nga di makagawas ni makahawa ng asa na positive na 11. Yeah, Choi, insofar as the katong mga fishermen
nga gi-contain nato, gi-isolate nato sa INOHS. So far there's no chance nga makatakod siya tungod kay gihanay gyud nato ang isolation procedure nga bisan ang pag-adto dito doon na gyud tay mga protocols nga angay i-follow. Stricto nga protocols nga follow nato aron dili gyud siya makatakod. And then ang pagtagad nila doon na tay mga empleyado sa provincial capital nga mo'y nagtagad nila sa ilahang pagkaon, sa ilahang health status. And I'm happy that asymptomatic naman sila lahat, sila tanan choy, kabalo naman ta nga wala pud sila nag-agi og ganig ubo. So murag nakaingon ko unsa man nga klase dagoy nga virus nga positive ang siyam pero wala gani ga ubo-ubo. So wala ra gyud tay kumpiyansa ato yung gitagaan og prioridad nga ma-contain nato aron dili makatakod pa siya further. Any follow-up question, Choi? Yes, follow-up question, Gob, no? Kining namagoy statements kining diri sa Negros Oriental ug Dumaguete. Medyo kuan ra gyud layo kanang lahi ra gyud sa rest of the country sa kaning probinsya. Kay kita dire wa magyud makadulot ni atong COVID dire pero first time po sa kasaysayan sa COVID nga dire gikan tong naggikan sa Wuhan nga miagi dire sa Dumaguete. Ang kaning GCQ magod wala gyapon dine-in nga kuan provision sa atong mga restaurant. Sa diha man gud pronouncement nga pwede na ang dine-in. Pero MGCQ, unsa kay klaro ani Gob? Kung na itong may aging adlaw, giklaro yun ni nako nga kay ni gi-brought up man nga issue sa DTI, Provincial Director, nga pwede na mag-dine-in. Iklaro na to kung under the GCQ guidelines ba. So, kung makita na to, sa GCQ guidelines, murag dili kayo klaro. Pero under the modified GCQ, makita na to dito nga pwede na. Kung modified GCQ ta. But so far as Negros Oriental is concerned, ang National IATF, migpakanaog og hukom nga kita under sa GCQ. So, dihang napita, murag dili pa gyud pwede ang dine-in. Kung gawas nga matabangan ta ni Secretary Mart Andanar na matagan po nato og tsansa ang ato ang magkuan nga pwede ra mag-dine-in sa under the GCQ. But for now, Choy, we just follow the NIATF guidelines para wala ra tay complications. Gov, ano po yung Yes, mga sir. measures nyo, Gov, dyan sa Negros Oriental to ensure that coronavirus will have, the difficulty in spreading in Negros Oriental? Yes sir, una maampuon og maampuon ang mga tawo sa Negros Oriental unya masundanon sa mga balaod nun og mga executive orders nga atong gilatin. Majority of the people is afraid nga matakdan sila. So mo kanay una gyud nako nga nasinati diri nga kung magpatuman ta og mga balaod nun ang majority di nun tanan gamay ra kunon kayo ang mga buluyagon but majority will follow. So mao ni siya bugat nga sekreto ug nganong na zero mi for the past siguro 2 months and 2 weeks nga zero gyud ang test, wala gyud negative, wala gyud positive. So nalipay na ta mi atong mga panahon na. But we also understand that by the implementation of the Balik Provincial Program of the President, ang ato ang pinalanggang presidente, nakita na amo daan. But ang amo lang unta ang hangyo sa Mart nga unta doon na proper wala magyud mi kadili nga pabalikon ang ato ang welcome gyud kayo nato ang ato ang mga taga Negros Oriental sa pagpauli. But ato yung gipaabot usab kanila na we should have to protect the 1.5 million people living in this province also na dili magka-COVID. So ang strict and proper protocol must be observed. So naghangyo unta ko nga kay na lower ang requirements. Ang gikinahanglan na lang para maka-travel sila
is travel authority and certification na fit to travel sila gikan sa ilahang gi puy-an. Pero sa una-unta doon na tayo gilatid nga guidelines diha sa executive Mhm. order nato nga 2020-29 nga kuan kinahanglan na ay latest swab test usa sila makapauli dere, but it was changed. So pag abot dere nasinati tayo nato kagahapon Mhm. nga dunay tulo nga nagpositive na pod nga mga LSIs nga ang usa ang ano that's upat siguro upat ang duha taga Mabinay, ang usa taga Valle Hermoso ug ang usa taga Sibulan. Ang problema lang gyud pud namo na sinati diri Secmart nga sa dihang nagkuha nami og swab dugay kayo ang result. So Mhm. that pagkabalo namin kahapon nga doon na dahil nag-positive, labi na tong bata nga 11 years old, banda yun, murag, nag-conduct na po mi og contact tracing. So, kay naabtan pa man siya og mga 2 weeks usa ang result. So, ang amo untang appeal, nga unta madali ang swab test result so that dili ka kuan, dili ka spread out. Kaya ang ato mga dre, nga sa interagency task force guidelines also nga doon naman unta may request nga adto ra i-quarantine sa mga quarantine areas sa matag lungsod ug syudad sa ato ang kuan, but by the introduction of this balik probinsya program murag na overwhelmed na pod ang ato ang mga quarantine areas dito sa matag lungsod ug syudad. So munang ang uban modretso na sa ilahang mga panimalay. So, mga nahitabo gahapon, doon natin mga contact tracing at sa kaabtik sa ato ang mga health personnel, ato na kining na-contain o mahinaot ko nga dili na gyud ni maka-spread out. Sige, Gov. Ipaparating po natin yan sa IATF, itong inyong panawagan na kung pwede ho ay gawin pa nating mas istrikto yung pagpapauwi, lalo-lalo na yung mga kasama doon sa Hatid Probinsya Program. Yung hinahatid po natin yung mga ating mga stranded individuals from the different parts of the Philippines to the provinces where they are from. Now, in Tagalog lang po, Gov, para maintindihan po ng ating mga listeners nationwide, ano po ang mga specific na plano ngayon na Negros Oriental tungkol sa economic recovery? Now, dito sa economic recovery natin, so far as isa-isahin muna natin, sir, punta muna tayo dito sa tourism industry natin na talagang patay during the ECQ and the GCQ until now. But I am now instructing the provincial tourism unit to coordinate with other tourism unit of the Central Visayas areas. Nga miski local lang muna, walang foreign tourists, so that sa unti-unti mapasigla natin ang turismo na mayroon tayong mga sinusunod ng mga protocols na hindi magkahawaan sa COVID-19. That's number one. And number two, hindi naman namin pinapatay yung mga nangungunang industrial plant namin dito, like for example yung sugar central namin, sir, ay nagpatuloy pa rin ng sugar cane para kasi tinitingnan namin yung milling season nila ay tiempong-tiempo nag-execute tayo. So we allow the sugar central to move on, and then until now. And then ang programa kasi ang programa talaga ng provincial government, sir, is mintas wala pang vaccine na nakikita natin. We must survive. So how to survive is to have sufficient food. Now, tinututukan namin talaga at in-enhance namin yung programa namin sa agrikultura para ma-improve namin yung production, especially on the production of rice, corn, and other commodities dito sa agriculture natin. So, nag-divert kami sa mga pundo namin na mag-improve doon sa production ng food of Negros Oriental. Kasi malaki yung agricultural land namin. So, kailangan i-improve more namin para mag-sufficient food kami, na hindi kami mapatay
from now until dumating yung vaccine. And then yun nga, hopefully kasi ang probinsya namin is era dependent. At I believe sir, murag ito yung makikita natin, nag-distribute kami ng mga seeds doon sa mga farmers cooperative natin to improve the production of corn and rice. And sa amin kasi sir, we are on the belief that era dependent kami. So kung wala ng era, baka tapos tayo diyan. So nag-ano na lang kami ng mga initiative to increase production of agricultural product po. Troy, any more questions for Governor? Yes, nalipay ta na we're happy Governor Dicamo is doing everything no there is Negros Oriental. He was able to polarize all the LGUs na mag-cooperate yun dire sa gihimo sa probinsya. Kay otherwise, ug lain-lain ang mga pamaagi kunya na imusupak due to political affiliations, dili kita maingon ni ka successful. So atong nakita diri sa Negros Oriental, in fact ang Dumaguete bisan kon nag-GCQ ga-require yun og quarantine pa si Mayor Ipe Remolyo and girespetuhan na ni Governor Digamo tungod kay nakita diri nga ang striktong movements, pag-control sa movements sa katawhan and vehicles, nakita nga very effective, especially during the distribution of the Social Amelioration Fund. Maura gato ika-komentaryo karon ka. Salamat Choy ah. Yes. Anyway, oras po natin is 9:19 in the morning. Kasama na po natin sa kabilang linya si Secretary Rolly Bautista ng DSWD. Sec Rolly, magandang umaga. Sec Martin, magandang umaga po. Thank you so much for joining us again, sir. Kasama rin po natin si Governor Roel Digamo ng Negros Oriental at si Choi Gallarde ng DYME-BAI. Before I give them the opportunity to ask you a question or magparating ng kanilang mensahe sa inyong tanggapan, ano po ang ating update, sir? Maraming salamat, Sec Martin. As of kahapon, umabot na sa 99.7 billion pesos ang naipamahagi natin sa 17.6 million na benepisaryo ng Social Amelioration Program. Maganda ring balita dahil tumaas din yung porsyento ng mga local na pamahalaan na nagsubmite ng kumpletong liquidation report, no? So umabot na sa 919 na local na pamahalaan out of the 1,634. So umabot na tayo, lumagpas na tayo sa more than 56.24%. At ito naman ang ginagawa ng mga ating mga DSWD on the ground na talagang hikayatin ng ating mga lokal na pamahalaan na isubmit na kagad yung kanilang mga liquidation report. So ayun lang update natin ngayon, Sec Martin. Thank you, Sec Rolly, for the update. Governor Digamo, sir, baka meron po kayong naisiparating kay Secretary Rolly Bautista ng DSWD. Magandang umaga po, Sec Bautista. Sec Roland, magandang umaga. Magandang umaga po, Gob. Sir, mayroon po kaming request kay Director Bernadas doon sa Region 7 para magkaroon kami ng testing area dito sa Negros Oriental. Ang sabi po niya, kasi mayroon tayong Negros Oriental Provincial Hospital na malaki dito na sa tingin ko pwede namang malagyan ng testing machine so that yung testing natin dito na lang sa Negros Oriental. So, ang sabi po ni ni Director Bernadas na ipapollow up ko daw kayo sa testing machine and testing machine na mailagay natin dito sa province of Negros Oriental. Totoo po ba yan, sir? Maraming salamat, Gob. Hayaan niyo po at ipaparating ko to kay Secretary of Health, si Secretary Duque. At ganun din po, i-follow up ko din po ito kay Secretary Galvez, yung Chief Implementer ng Task Force sa COVID-19. At magbigay po ako ng feedback, Gob. Anyway, i-request ko lang, Gob, kung pwede makahingi ng focal person mo
para makuha ko yung detalye at makapagbigay din ako ng feedback regarding this testing area, Governor. Sige po sir, ibigay ko po kay Secretary Mart. I-text ko po kay Secretary Mart yung focal person ko doon sa health. Salamat po sir ha. Salamat po. Maraming salamat po, Gov, at ingat po kayo lagi. Sige po. Thank you. Kayo po din. Si Choi Gallarde ng DYME by. Choi, baka meron kayong tanong kay Secretary Rolly. Yes, Secretary, may buntag, no? From just thinking aloud, Sec, no? Ang gobyerno natin naglaan ng malaking pera diya sa pagpundo sa Special Amelioration Fund. Are there plans or may posible ba na maging new normal na to na kahit man lang 1,000 bawat buwan yung mga wala talagang capability or walang income na masubsidize sila. Especially alam natin na yung PNP natin accepted the challenge na mag-raise sila ng fund to contribute sa SAP SEC. Is that possible? Tama ka dyan, Sir Choi, magandang projection. Actually, maraming mga legislators, hindi ko lang babanggitin, ang naghihingi sa amin ng inputs relative dito sa sasabihin na nating parang ayuda, no? Hindi ko alam kung siguro social amelioration din o whatever term na gagamitin nila, purposely para ito talaga sa mga low income tsaka poorest of the poor. Kasi nung nangyari itong situation ng COVID-19, doon lumabas yung kung gaano ang level ng mga may hirap at nakita naman nila na talagang maaring hindi sila mabigyan ng pagkakataon para makapagtrabaho o makakuha ng source of income. Kaya yun, nanghingi sila ng input sa amin at pag-aaralan nila nito. Actually, meron na mga ibang legislators na meron na silang proposal after this COVID crisis. Ay yung mga iba naman na magbabalangkas pa lang, pero hopefully magandang development yan kapag makagawa talaga tayo ng isang law na talagang titingin sa kapakanan ng ating mga low income families at saka yung mga poorest of the poor. Sir Choi. Thank you so much, Choi. Meron po ba kayong reminders for the public, Secretary Rolly Bautista? Sec Martin, ganun din, hinihiling ko pa rin sa ating mga lokal na pamahalaan na bilisan yung pagsasubmite ng liquidation report dahil alam naman natin na malaking bagay ito sa talagang pagbabalidate natin para sa pagbibigay ng second tranche sa Sec Martin. Maraming salamat po sa inyong panahon, Secretary Rolly Bautista ng DSWD. Muli, mabuhay po kayo. Salamat din, Sec Martin. Oras po natin, 9:26 in the morning. Governor, speaking of moving forward, no? Yung commercial flights, I understand, dyan sa Dumaguete ay nagsimula na. Nag-resume na ulit. For the benefit of those traveling to Dumaguete o dyan po sa Negros Oriental, ano po ang magiging requirements na hihingin sa kanila from your end? Sa amin, sir, talagang nag-adjust kami doon sa National Interagency Task Force resolution, yung guidelines nila. Kung OFW ka, ang sa amin ang ni-require lang ng IATF National ay travel authority, certificate of non-COVID sila, non-COVID, and then pagdating dito talagang ipa-accept at diretso sa home quarantine. 'Yon ang advice ng National Interagency Task Force na medyo mayroong kami doon, medyo miski okay kami doon, pero medyo kami ba, may apprehensive kami kasi gusto lang namin na masiguro na talagang wala talagang COVID na papasok sa amin. So ang gusto namin sana kung maaari na ipa-quarantine natin sila muna doon sa mga respective government quarantine areas para ma-monitor before mahag nila yung family nila kasi ang nagkataon kasi ngayon doon sa local standard kahapon nag-contact trace na naman kami
kasi hindi nalagay sa quarantine area sa lungsod, sa munisipyo or sa siyudad. So hopefully the National Interagency Task Force will understand and make adjustments for that. And then ganun pa rin sir, sa local stranded individual, nag-request din kami na kung hanggat maaari, talagang mayroong result na bago na swab test. Negative sila bago sila iparating dito. Kasi sa ngayon, overwhelmed na kami. Yung mga local government units namin, medyo puno na yung mga quarantine areas doon sa mga local stranded individual. So, para ma-monitor lang din natin na masiguro walang COVID na makapasok dito. Yan ang mga concerns namin sir na iparating namin sa inyo na hopefully ma-adjust ng National Interagency Task Force under GCQ na talagang kami in as much that welcome namin sila lahat talaga yung mga taga Negros Oriental ay isisiguro din namin na talagang hindi tayo magkahawaan dito sa Negros Oriental. So, yun lang ang ano namin, mga refinements ng konti. Bigyan kami ng power na makaregulate dito sa Negros, sa aming probinsya na para makapasok yung local stranded individual, talagang mayroon silang result of new test, kanibang bagong swab test. Kaya para sigurado namang walang COVID na papasok. Kasi may 4 kahapon. Yun ang namin, yung ang apprehensions namin. And then insofar as the distribution of food packs, sir, ang probinsya ay talagang naglaan ng malaking pondo para ma-distribute namin yung mga food packs. Tag 5 kilos lang yung sa amin kasi malaki yung probinsya, pero naka-third wave na kami sa lahat na lungsod at siyudad dito sa aming probinsya. So maraming salamat po sir sa mga guidelines ninyo at saka hopefully yung mga concerns namin na ma-regulate namin yung pagpasok sa LSIs at saka OFWs. Kunti naman yun, maliit naman lang yun na refinements, hopefully ma-granted so that ma-assure namin ang public dito sa Negros Oriental na talagang zero yung COVID na papasok dito. And then, Makakaasa po kayo, salamat Governor, sir sa lahat na ginawa mo para sa Negros Oriental. Thank you very much, Sigmart. Yes sir, makakaasa po kayo sir na ipaparating po natin sa IATF ang inyong mga hiling. Ano po inyong mensahe sa inyong mga kababayan sir before I let you go? Thank you po. Sa aking mga kababayan, sa akong mga pinanggang katauhan sa Negros Oriental, just don't worry. Your government is on top of the situation. Will always be on top of the situation. May bagong kaso tayo ng COVID-19 because I want to be transparent to you. Mayroon tayong bagong COVID-19 na LSIs, na mga local stranded individuals from Manila and Cebu. But just don't worry because they are being contained now. Hindi sila makahawa. Regarding doon sa mga 9 na mga fishermen na galing Palawan, na taga-atin, at saka mayroon ding dalawang taga Cebu, ay huwag kayong mag-alala kasi talagang kino-contain namin na hindi sila makahawa sa mga katauhan dito sa Negros Oriental. So, padayon na ta sa atong pakigbisog nga unta kamo mo follow ra gyud mo sa mga strict protocols nga atong gilatid kay I know kamo nagsud-ong ug unsay atong gihimo para lang ni sa kaayuhan ug makapalipay ninyo nga kamo dili matakdan sa virus nga makalilisan sa ato ang probinsya. Daghang kay salamat sa inyong pagsunod kanako. Daghang salamat, Governor Ruel Degamo ng Negros Oriental. And we would also like to thank Choi Gallarde of DYNE BAI for joining us. Choi, baka meron ka mensahe sa publiko. Yes, daghang salamat po sa kay Giyuna, no? Salamat sa time na given to us nga makapangutana usab sa atong mga agencies concerned. Kami diri sa media, in fact, no, si Inspector Vichigob, no? In fact, kami sa media gipadalan gyud reminder ni Governor Digamo in a form of a resolution na to observe strictly social distancing yung when we interview mga sources natin sa news. So talagang mahirap, pero with the decision of the provincial IATF,
kami sa media, nagtuman na sad ni kay we serve as role model no sa social distancing, wearing of face mask, among others. So dapat lahat yun kahit na maging so we want the wearing of face mask na maging new normal na ito dito sa Dakbayan, sa Dumaguete, Negros Oriental, even throughout the country. Salamat from DYEM by Radio 96.7. Choy Galiate reporting. Thank you, sir. Thank you, Choi. Thank you, Governor. And hope to see you soon dyan po sa Negros Oriental. 9:33 in the morning. Sa aming pagkabalik, makakasama po natin si ASEC John G. Gonzales ng Office of the Presidential Advisor for the Visayas. Please don't go away. Tuntunan mula sa DTI. Safety measures sa loob ng malls na dapat nating pakinggan. Ipatutupad ang one-way flow sa entrance at exit ng mga malls. Limitado lang ang pwedeng pumasok. Allowed ang mga senior citizen, buntis at PWD na bibili ng essential goods at mayroong priority lane para sa kanila. Strictly implemented ang social distancing sa mga escalators, supermarkets at comfort rooms. Senior citizen, buntis at PWD lang ang pwedeng gumamit ng elevator. Ang mga marketing events, promotions, sale at bazaar ay bawal muna. Regulated ang lamig ng aircon para sa tamang air circulation at walang free Wi-Fi service para sa mga customers. Magtatalaga ng isang pickup location para sa lahat ng stores na nag-o-offer ng delivery o pickup services. Let's make safety a priority. Maging maalam at sumunod sa GCQ guidelines. A public service announcement from Philippine Broadcasting Service. Sa lahat ng mga magigiting nating mga kababayan sa frontline. Pacheck po ng inyong ID. Hingang malalim po. Lagi po tayong maghuhugas ng kamay, ha? Check po tayo ng temperature. Kayo ang aming mga bayani. Maraming salamat po sa inyong serbisyo. Lahat kami ay saludo at sumusuporta sa inyo. Isang paalala mula sa Philippine Broadcasting Service. Kapag sinabing bayanihan, Pilipino yan. Kaya anumang pagsubok na dumaan, sama-sama nating itong malalampasan. Tulad ng mga nakaraang hamon sa ating buhay, we can and we will fight COVID-19 side by side. Ikaw, ako, tayong lahat. Pilipino tayo. Kayang-kaya natin to. Magbayanihan tayo. Isang paalala mula sa Philippine Broadcasting Service. Nakakahawang COVID-19 ay iwasan. Balik trabahong empleyado, siguraduhin natin ang kaligtasan. Ang mga employees na physically reporting for duty ay dapat ma-screen para sa COVID-19 symptoms. Kailangan ng body temperature check, daily symptom monitoring and recording ng mga empleyado. Mag-assign ng referral network para sa mga empleyadong magpapakita ng sintomas. Magpatupad ng social distancing, ituro ang cough etiquette, frequent hand washing at tamang pagsuot ng mask. Siguraduhin disinfected, ventilated at well-maintained ang workspace ng mga empleyado. Buhay at hanap buhay ay mahalin. Sabay-sabay nating talunin ang COVID-19. Isang paalala mula sa Philippine Broadcasting Service. Airport Guidelines. Para makaiwas sa paglagana pa ng COVID-19 sa ilalim ng GCQ ay limitadong papayagan ang operasyon sa mga paliparan. Government military flights, air ambulance at medical supplies, flight check, maintenance utility flight, weather mitigation flight at mga domestic and international flight na IATF approved lang ang papayagang lumipad at lumapag sa mga airport. Mayroong healthcare providers na magpa-facilitate ng COVID-19 rapid testing sa lahat ng airports. Ang iba pang security procedures ay isasagawa through no-contact means. Required ang lahat ng airport na mag-provide ng disinfection materials tulad ng alcohol, sabon at foot baths. Ang mga frequently touched surfaces gaya ng trolleys, countertops, wheelchairs ay regular na i-disinfect. Wastong pagsunod ay kailangan para sa kaligtasan ng mamamayan. Isang paalala mula sa Philippine Broadcasting Service. We are back.
9:37. At kasama na natin ngayon muli si Asek John G. Gonzales. Asek John G., good morning. Good morning, Secretary Martin. Kumusta naman, sir? Murag nakapahulay. Okay naman. Medyo we're on GCQ and things are starting to reopen. But there are still a lot of challenges that are being addressed, lalo na yung mga transportation, public transportation. Kasi marami ng taong lumalabas. So, yung sa public transportation, meron ding mga protocols yan. Kumusta naman ang pagpapatupad? Diyan po sa Cebu. Opo, they have to follow the social distancing. But one thing that we are doing now, especially in Cebu, is priority natin yung bus system. So maganda yung response ng Tri-City kasi hindi na sila parang they are taking this opportunity to really modernize our transport system. We have never had a bus system for the longest time. And now, meron ng 200 buses na will be plying the route of the Tri-Cities. And ito ay maganda kasi yung mga tao, matutuwa na sila, hindi na sila nagsiksikan sa jeepney or even a tricycle. So even Mandaue City is leading the way. They are really fully implementing the bus system, and sumusunod naman si Cebu City and Lapu-Lapu City. And speaking of transportation, speaking also of stranded OFWs or stranded locally or stranded individuals, kumusta naman, sir? Meron po bang mga issue pagdating sa mga stranded OFWs at locally stranded individuals dyan po sa Visayas? Well, regarding OFWs, maganda naman yung nangyayari ngayon kasi mas clearer na yung protocol. In Central Visayas, we have been receiving mga OFWs morning, noon, and night, even at dawn, no? And as of yung June 2 lang sa Western Visayas, there are 54 OFWs na dumating and 32 sa Eastern Visayas. Pero yung challenge ngayon, Secretary Martin, is nasa LSI, yung locally stranded individuals. Kagabi, tumawag si Governor Digamo sa akin and he explained and wants to bring this up to the national government kasi syempre meron ng guidelines but nagkakaproblema siya because there are a lot of, parang hindi naman a lot, but there are LSIs who come to his province and naging positive. So kagabi, he is requesting na sana papayagan siya ng IATF and even the palace na number 1, mag-test ulit siya ng RT-PCR, and then number 2, dapat merong letter of acceptance by the accepting LGU. Ito yung hiling niya na sana mapakinggan ng national government kasi nga nagkakaproblema, maraming mga dumadating na nagkaka-positive pag nag-PCR sila. Ito rin yung problema ng Ormoc, no? 113 stranded person from Cebu arrived in Ormoc. Mayor Richard Gomez placed them in quarantine for 14 days. Pero nung nag-swab test sila, merong 5 COVID positive case. So I think this is something that we have to address. Our office will be coordinating closely with Secretary Galvez and Secretary Vince Dizon para na makita natin kung ano ba talaga yung maiging guidelines for LSI. Because sa OFWs, I think we have already set a guidelines, very good guidelines. Ito namang LSI ang medyo nagkakaproblema. Ang nakagandahan lang is sa June 1, nagpalabas ng memo yung DILG, magkaroon na ng creation of one-stop shop sa mga cities and municipalities spearheaded by the local chief executives to serve the needs of LSIs. And in fact, I reported this already na yung OCD 6 and RIATF Region 6 ay nauna na, naglagay na sila ng one-stop shop sa SM Iloilo City. But ngayon, I have to announce na they have to transfer to a new venue kasi medyo hindi na sila pinayagan ng SM City Iloilo dahil dumagsa yung mga LSI doon. Sobrang daming tao, hindi na nasusunod yung social distancing.
kaya ita-transfer sila sa Haro Gym sa Iloilo. Secretary Martin. Parang ganun din yung issue ni Governor Roel Degamo kasi meron ding, I believe, 3-4 na swab tapos nag-positive din dyan sa Negros Oriental. But anyhow, dito naman tayo sa moving forward natin, itong Project Balik Bahay. Ano po ba yung mga resulta nito? How will the Project Balik Bahay help LGUs in determining quarantine status of their respective barangays or sitios? Itong Project Balik Buhay, Secretary Martin, maganda to, no? Because this is aligned with the directive ni President Duterte when he announced a few weeks ago na dapat magkaroon na lang ng lockdown sa community level, barangay or sitio. And because we have already, yung Tri-City of Metro Cebu have already conducted a prevalence rate testing where they conducted 46,000 tests in 46,000 household. That's 10% of the entire household of the Tri-City, Cebu City, Mandaue City, and Lapu-Lapu. Ngayon, si DOH nagkaroon na ng guidelines on how to lock and unlock a barangay or a sitio. And the process here is that you can be locked because you will have 50 cases of positive cases of COVID. Dapat kang i-lock yung sitio mo or yung street mo or yung barangay mo. At kung ma-unlock ka rin, if you have below that, no, you do not have any more 50 cases below, then you can be unlocked. The good thing ng Project Balik Buhay ngayon, in fact, the UP school has already asked DOH7 for more information because they are trying to see how it can help other LGUs who would be able to use this kind of study using RT-PCR in tandem with RDT, rapid test, no? Meaning rapid test ang ginamit for the testing and it is being validated by the RT-PCR. And because of this, nagkaroon na ng mga guidelines na binibigay sa LGU at si LGU naman ay nahahappy sila because they're able to conduct, make a decision-making evidence-based, scientific-based, hindi na yung nag-ano lang, nag-guess lang kung anong dapat gawin, no? So itong Project Balik Buhay is really helping a lot in the Tri-City of Cebu. And in fact, the LGUs now are being encouraged to regularly conduct disease surveillance after nagkaroon ng prevalence rate testing which took around 2 weeks to be done. Now they are, si DOH7 naman is asking LGUs to do 15 days surveillance sa mga lugar nila. At meron ding effort ngayon na i-expand yung surveillance system, yung prevalence rate testing to the areas in the provinces para naman makita natin kung anong problema doon sa mga lugar na yon. And I think Secretary Mike Dino and si Governor Garcia are now talking about it. Maraming salamat sa inyong panahon muli, ASEC John G. Gonzales ng OPAV, and I hope to see you soon kasi meron ng flight dyan sa Cebu at meron na rin pabalik na Maynila. Yes, sana makabisita ka na dito, Secretary Martin. Meron tayong madaming pag-usapan dito. Yes, sir. Thank you so much. Amping, magkita na sa Biyernes. Thank you, Secretary Martin. 9:46 na po ng umaga. Isa nga sa kinakarap ng ating mga kabataan sa ilalim po ng new normal ay ang pagbabago sa pamamaraan ng pag-aaral mula sa physical learning patungo sa online at electronic learning. Dagdag pa rito ang kakulangan sa mga gadgets at sa limitadong internet connection services. Ito ang nagbunsod para buuin ang proyekto ng Sangguniang Kabataan ng Dumaguete City na Load Assistance Program para sa mga kabataang limitado ang koneksyon sa internet. Makakausap natin via Skype ang Vice President ng Sangguniang Kabataan ng Dumaguete City, si Renz Masion. Mayong buntag, Renz. Mayong buntag, Secretary Martin. It's really an honor to join you here today. By the way, I'm the Vice President of our Federation of
here in Dumaguete City. It's nice to meet you, sir. It's our pleasure, Renz. We admire how you started this unique program, especially since ang aim nito ay para matulungan yung ating mga less fortunate youth. Pwede mo bang i-share sa amin how you came up with this idea and how you put it into action? Right, sir. So our main project for our COVID-19 response is called KK para sa KK, Kabalikat sa Kalusugan para sa Katipunan ng Kabataan. Actually, this project is only intended to campaign for antibiotic resistance. But when we found out about the pandemic, we reframed our project. So we have various initiatives under this, and this includes our load assistance right now. This is only the beginning of our project E-Eskwela, but we're not just limited to handling this project online. We're also doing this online because during this pandemic, na-realize po namin yung pag-widen ng inequality kasi people are so focused on online initiatives. Tapos nakakalimutan natin na ang dami pang kabataan na walang access online. So that's exactly why in our barangay, we are doing this two-mode approaches, both online and offline. So in the offline approach, we will be going house to house. We have already identified volunteers in our barangay. So pupunta kami bahay-bahay para mag-distribute ng module para sa kanila. And also, to encourage more our learners every month, magkakaroon po kami ng incentives for them and we will rank them according to their performance based on the modules that we distributed. So under the KK para sa KK, as you can see in the photos, yun po yung unang ginawa namin. Nag-information drive kami kasi hindi lahat sa aming barangay may access online. So dapat malaman nila kung ano yung basics about the coronavirus, about COVID-19, and what are the do's and don'ts. And we have also launched our mobile palengke, and along with it, we have campaigned for the antibiotic resistance. Kasi yung AMR ngayon is an underlying problem na na-realize namin kasi nga napaka-paranoid na yung mga tao namin dito kasi konting ubo lang, umiinom agad sila ng antibiotic. So dapat malaman nila na iba yung virus at saka bacteria. So if palagi silang umiinom ng antibiotic, hindi nila alam kung how our body actually works. So that's why we campaign for it. Yun, nakikita nyo na nagdadala kami ng tarpaulin na merong ayaw pasagad, inom o tambal. So since wala pa kaming budget ngayon with our SK, hindi pa namin na-activate yung SK funds namin. We have tapped with several organizations, and together with my friends, most of them are my former law school friends, we initiated Duma Cares, where we raised about over 100,000 pesos to give assistance to our daily wage earners here in Dumaguete City. And fortunately, we have reached around 800 families all over the city and even to the neighboring municipalities of Dumaguete. Very impressive, Renz. At meron din kayong mga donation drive for street vendors, parking attendants, etc. affected by the pandemic. Napakadami yung natutulungan. Ano pang mga future projects ang pinaplano nyo? Ito nga sir, kasi napakahirap. We have already set a year-long project for our Sangguniang Kabataan, even in the entire Federation of Dumaguete City. But right now, we're working on its redefinition, on reframing our projects because kasi nga sabi nila na we have to adjust to the new normal. So maybe we're gonna resort to webinars and the like, but we're still looking into it. So actually sir, nagkaroon din kami ng assistance for our babies here in our barangay. But when we found out about the milk code na pinagbabawal yung pag-distribute ng gatas, dinivert namin yung focus namin. Doon na lang kami sa mga lactating mothers. We provided vegetables for them kasi nga bawal yung pag-distribute ng gatas. And for future projects,
I think right now we're gonna focus on our eskwela and the establishment of our study hub in our barangay, since majority of our students in our barangay walang access sa internet. So right now we're processing our budget or the opening of our accounts, since pinupush ng RA 10742 or yung SK Reform Act of 2015 yung pagiging financial independent ng sangguniang kabataan. So that's what we're processing now, and hopefully by next week makapag-open na kami ng account and masimulan na namin yung study hub namin for our students. Anong mensahe mo sa kapwa kabataan, kapwa kabatanunan at mga kababayan natin dyan sa Dumaguete? Alright. So we know the fact right now that our generation is in a very unique situation where, considering the technological advancements that we have, so to my fellow youths out there, we must take advantage of what we have right now. Let's connect with each other, kasi nga yung sabi nila na ang kalaban po natin virus, although we may have different political views, pero dapat ito ang tamang panahon upang tayo ay magkaisa, magkahiusa ta, magtinabangay ta with our efforts in order for us to get through this situation. Although sometimes, no matter how we feel hopeless, but still, we need to believe that really the hope lies in the youth of our nation. Thank you, Sir Marty. Thank you so much, Renz Masion. I hope to see you tonight. I have another podcast. Baka pwede namin kayong kausapin. Mas mahaba-haba yung ating panahon para pag-usapan natin yung mga issues dyan sa Dumaguete. Mabuhay ka. No problem. Alright, sir. Thank you, sir. Mabuhay po kayo. Thank you. 9:54 in the morning. Dekada 90 sa syudad ng Ormoc, halos 10,000 ang namatay sa flash flood. At ilang libo ang nilamon ng rumaragasang putik at baha. Ngunit nung tumila na, may isang nakapanindig balahibo ang nakunan ng larawan. Ito ang isang lalaking nakangiting, tumitingin at sumisipra sa kanyang gitara, at sa likod nito ay may mga taong naghahakot na mga naagnas na bangkay. Fast track po tayo sa 2013. Sinong makakalimot sa malagim na sinapit ng mga ating kababayan sa Tacloban at sa mga karatig bayan nito? Kalunos-lunos po ang sinapit ng ating mga kababayan. Ilan libong tao rin ang namatay at ilang mga ari-arian, tahanan at pamilya ang nawasak. Ngunit ilang araw lang pagkatapos po ng Yolanda, may nakikita tayong mga bata naglalaro sa kalsada, mga nagbabasketball na tila bagang walang dumaang delubyo. Humanga ang veteranong mamahayag na si Anderson Cooper sa katatagan nating mga Pilipino. Ayon sa kanya, Filipinos' resiliency is beyond compare. They are so strong, not just during the storm, but also after the storm. Alam niyo po, resiliency is not just a word. Ito ay isang kaugaliang likas sa ating mga Pilipino at hinahangaan sa buong mundo. Kombinasyon ito ng katatagan, pananalig, at positivity. Only in the Philippines. Only from the Filipino. Atin ito, kanga. Kaya ngayon ay humarap tayo sa matinding sakuna. 10 ng aking mga kasamahan sa pamahalaan sa panguna ng ating Tatay Digong na gumagawa at hindi nagpapabaya. Naniniwala po kami na malalampasan natin ang anumang mga sakuna na hinaharap ng ating bansa. Pilipinas, dito po nagtatapos ang Network Briefing News para sa araw na ito. This Network Briefing News is organized by the Philippine Information Agency and produced by the Philippine Broadcasting Service, heard here on COVID Radio, Radyo Pilipinas Nationwide, at sa lahat po ng digital platforms ng PCOO. May replay pa sa IBC 13 mamayang alas 5 ng hapon. Salamat po sa ating mga naging bisita, Negros Oriental Governor Roel Degamo, Choi Galliarde ng DYEM by Radio, DSWD Secretary Rolly Bautista, OPAV ASEC John G. Gonzales, Renz Masion ng Dumaguete.
Dito po sa Network Briefing News, pinagtatagpo ang mga LGU, national government at local media. Ito po si Communications Secretary Martin Andanar. Magkita-kita muli tayo bukas para sa isa namang Network Briefing News. Susunod na po ang ating idol, ang idol ko, si Idol Erwin Tulfo. Ganda ng parehas tayo nakaputi. Sec, manapansin nga nila, sabi nila white on white. Sabi ko siyempre, Holy.